Luluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa kagauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, mapagsisigawan mong katotohanang siya'y buhay na buhay. Sa bawat kaganapan kung pagninilayan, tunay na siyang kumikilos sa bawat isang nilalang. Maliban na nga lamang kung ika'y anak niya, sa kanya'y di kumikilala at di pa nakadama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Salamat sa napakaiksing mensahe ni kapatid na Marisa, ni anak na Marisa. Pasensya na po kayo, maiksi lang. Kung naglilingkod ka na nga sa Panginoon at magiging sinungaling ka pa, para ikaw mismo sa sarili mo kahiya-hiya ka, ano po? Kaya marapat lang na kapag naglingkod kayo, huwag ka nang maging sinungaling, ano po? Kaya salamat, mahal na kapatid. Nasaan ka ba? Napakahirap po sa lahat yung nagsasabi ka ng hindi totoo, tapos sinasabi mo lingkod ka. Hindi ka kaya binubuliglig ng konsensya mo sa gabi. O kaya pag nananahimik ka, hindi kaya sinasabi ng konsensya mo, "Hoy, sinungaling, 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 sinungaling." Makatulog ka kaya nun. Di po ba? Kaya purihin ang Ama. Talagang sabi nga po, ang Panginoon din ay nagsabi ng patatwa. Ano po? Na sinabi niyang, tinatwa niya na hindi siya pupunta ng templo. Hindi ibig sabihin ay nagkasala siya o gumawa siya ng kasalanan, kundi para malihis ang tao sa kasalanan. Kumisan po kailangan mong gawin yun para lamang ilisya mo sa pagkakamali, pagkakasala yung kapwa mo. Ikaw na nakaabot na ng mabuti, nakakaunawa na ng mabuti, sa papaanong paraan, halimbawa mo ililihis ang kapwa mo na magkasala. May mga tao po kasi, si totoo lang kasi ako. Pero yung katotohanan, si totoo lang ako, tsismosa siya. Dahil, kaya niya lang sinabi, bakit si totoo lang ako. Alam mong si totoo ka. Oo, tama, nagpakatotoo ka doon sa kaharap mong yaan, sa kausap mong yaan. Subalit may pinahamak kang iba, hindi kasi totoo. Kasinungalingan po sabihin si totoo ka lang. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang butas ay tagpian. Ang wasak ay sulsian. Sa makatwid, kung doon sa sasabihin mo ay makapagbibigay ng kaginhawahan sa bawat isa, ikaw mismo magtatakip ka doon sa kapwa mo. Bagamat alam mo na yung totoo, alam mong hindi naman gayon at ganyan, sasabihin mo alang-alang doon sa kalooban ng Ama na susundin mo. Kaya lang hindi na maraming paliwanag, hindi na maraming salita, sapagkat pag sumosobra, nagiging kamalian na lang. Katulad ng Panginoon, sinabi niyang, pupunta ka ba ngayon sa templo? Hindi ka ba pupunta ngayon sa templo? Araw ng dalaw ng templo. Araw ng punta ngayon. Big sabihin ng mga kapatid niya, anong sinagot? Hindi Wala nang dinugtong pa. Kaya lang ang tao pagka nagsalita ng may kadugtong pa, marami pang kadugtong. Tama po ba?
Yun po ang nakakapagpahamak, nakakapagbigay pagkakamali. Subalit kung nililisya mo yung kapwa mo, na nang dahil sasabihin mo ay, halimbawa, totoo ba sinabi ni Petra na ako'y si Raulo? Kahit sinabi niya, sabihin mo hindi. Pero yung iba, ay, sasabihin niya, hindi, pero sa totoo lang. Ay, di para mo na sinabing may sinabi. Yun po, kung minsan yung tao, ano po? Sa totoo lang. Kasi baka magalit ka. Pero sinabi niyang hindi. Kaya ibig sabihin po, pag dami ng sinasabi, pag dami ng katwiran, dumadami yung kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung makabubuti at ikabubuti, hindi baling sabihin mong hindi kahit oo. Oo kahit hindi. Lamang, hindi na kailangan ng maraming kasunod pang pag-uulat. Kaya ito po ang sakit ng tao, lalo na kung nagmamagaling sa isa at doon sa isa'y asar siya. Ito namang kinaasaran niya, nagtitiwala sa kanya, naniniwala sa kanya, tapat sa kanya. Sa palagay niyo po, sinong nagkakasala? Itong nagpapakatapat sa isa, na ito naman hindi pala siya tapat, at ito pala ay galit sa kanya. Alam niyo po, may pangyayaring ganyan sa tao. Totoong totoo, may nagaganap pong kaganapan sa buhay ng tao na ganito. Kaya, napakabuti po ng Ama. May banal na aral, may mga banal na salita, upang sa gayon, kung pagninilayan ng lahat ng tao, masusuri ang dapat gawin, matatanto ang dapat sabihin, mapagninilayan ang dapat iwasan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kumisan ang tao na rin ang nagpapagipit sa kanyang sarili, ang nagpapahamak sa kanyang sarili, sapagkat sinabi niyang hindi, subalit may kadugtong pa. Kaya mabuti na lang. Bakit po ganon? Salamat kay kapatid na Marisa. Hindi niya tinuloy yung sinabi niyang, sa bagay po, para hindi na magkasala, wag na ituloy. Pero may dinugtong pa siya. Sabi ko, nahihilo ako sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, napakabuti ng Ama. Kaya, ang mahalaga po ay may binago siya at nabago siya. Yun ang pinakamahalaga. Tama po ba? Kaya ibig sabihin, kapag lingkod ka, ayun, si Among, sabi ko, huy, kung tititig lang siya sa akin, nanggagalaitin ako. Baka po may makarinig na pare. Naglingkod lang, kahit si Berhel, naging among na. Yan po kumisan yung salitang, kaya ako po, hindi kita pinapahiya, mahal na kapatid, mahal na anak ha. Kaya ako po sinasabi diyan sa harapan upang patotohanan na hindi ko kinukonsinti yung maling pananalita. At sa harapan ay tinutuwid yung mali. Sapagkat mas gusto ko pong magalit ang alagad ko sa akin kaysa magalit yung iba na sabihin, narinig ni Apo Kunsinyo, ba't hindi niya kinontra? Narinig ka ni Apo Kunsinyo, ba't pinabayaan niya? Kaya mas mainam murahin ako niyan kaysa iba ang magmura. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang ibig sabihin? Kung minsan yung tao takot pagalitan ng kapwa niya, hindi baling maraming napipinsala. Wag! Magalit na kung sinong gustong magalit doon sa nagkasala. Wag lang yung maraming kapinsala ang idudulot yung kasalanan niya. Tama po ba? Mami na mahal, yan ang Kristo. Ang gusto ng Kristo, sa bawat pagkakamali ng bawat anak ng Ama sa panahong naririto siya sa lupa, ay hindi niya kinonsinti. Hindi niya pinabayaan. Tinutulan niya, kinontra niya, sinabi niya, mapagpaimbabaw kayo. Sapagkat kung sino yung mapagpaimbabaw, siyang tatamaan, siyang magagalit. Subalit dun sa totoo, hindi magagalit. Buhay po ba ang Diyos? Kahit sabihin, sinungaling kayo, mapagpaimbabaw kayo, kung hindi ka naman isa doon, ba't ka magagalit? At kung totoo naman at gusto mong magbago at magbalik loob, bakit ka rin magagalit? Hindi ba dapat ay tanggapin mo? Dapat magsisi ka?
Dapat makita mo kung anong mali mo. Subalit ang hirap sa tao, alam niya nang siya yun. Alam niya nang mali yun. Subalit nagpapatay-patayan siya. Nagbibingi-bingihan. Nagbubulag-bulagan. At ito ang sakit ng tao na dapat gamutin ng katotohanan. Upang ang katotohanan ay makalaya ang sinumang nasa kadilimat kamalian. Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Sapagkat kung lahat ng iniisip ng tao, kumisan sa isip ng tao hindi tama. Kumisan naman sa isip niya tama. Mana pa yung kumisan isipin mo baka kaya mali. Makapagpipigil ka ng sarili mo. Subalit kapag lagi mong sinasabi, laging nasa isip mo, tama, 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 hindi mo mapagninilayan ang tama. Kaya, kumisan sa salitang, halimbawa, may nagsusumbong, halimbawa, may nagsabi, huy, alam mo ba, kontrahin mo na yon. Kung alam mo, chismis. Kaya lang, ang ugali ng tao, gusto yung chismis, kaya parang sarap na sarap siyang makinig. Inaayunan pa, sinasabi pa, paano yun? Ano pang kasunod? Ano pa? Salit na sabihin, huy, wala tayong mapapala dyan. Hindi natin yan karapat dapat pag-usapan. Hindi naman natin kaharap yung pinag-uusapan natin. Ito'y kasalanan. Ilan kaya ang mababatid niya yung kung kasalanan ay tututulan niya, pipigilin niya, hindi niya pababayaang lumago ang pagkakamali, pagkakasala nung kapwa niya, kausap niya. Subalit sino nga ang gagawa nito? Sino nga ang tututol nito at magpipigil nito? Kung kapwa kayong nag-uusap, ay lisya kayo at pares kayong walang kakilalang Diyos. Kaya nga, mapalad ang pag may nakausap ay naitutuwid siya sa mali. Kung tatanggap siya, maitatama siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, napakahirap magpakabanal. Mahirap kung hindi mo maunawaan. Subalit, sa mga nakakaunawa, madaling gawin ang magpakabuti. Walang banal na tao, subalit kapag ginusto, bubuti ang masama. Mababago ang nagkamali at ang tama ang siyang magagawa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kumisan, anong pinagmumula ng tao sa away-away o laban-laban? Doon sa siraan, doon sa kwentuhang walang kakwenta-kwenta at kabuluhan. Na yun naman ang ginugusto ng marami, na wala nang inalam kundi ang kasiraan ng kapwa niya. Wala nang inalam kundi yung kung ano'y chichismis sa kapwa niya. Wala nang inalam kundi yung buhay ng may buhay. Samantalang ang buhay niya, hindi niya nasusuri. Kung susuriin niya, mas maraming bulok, palpak sa buhay niya. Di po ba may taong gayon? Mga minamahal, pinakamahirap sa lahat sa tao yung hindi nakikita yung kanyang mali. Hindi nakikita yung kanyang kasalanan. Kundi ang nakikita niya yung pagkakamali ng kanyang kapwa. Yung kasalanan ng kanyang kapwa. Ang nais ng Kristo, makita mo kamalian mo, masuri mo ang kasalanan mo. Kaya nga, umangot tayo mula kay Santiago. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? At pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyong sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya
Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin. At yan ang pawang katotohanan. Kapag ang nakasama mo'y ang hilig ay kaaliwan, panglaman, pangsanlibutan, ikaw na nagpapakabanal, kung alam mo yung tama, sa kanya ka ba aayon? Sa kanya ka ba sasama? O iiwas ka sa kanya sapagkat nais mo'y magpakabutit magpakabanal? Subalit kung gugustuhin mo yung kanyang layunin at pagnanasa, kapwa kayo hindi ka isa ng Kristo, kapwa kayo makasanlibutan, kapwa kayo nananaig pa rin ng laman. Kaya't ang naghahari ay ang katotohanan, umiiwas sa makalaman at makasanlibutan na gawain. Sapagkat ikaw ay may karunungan, may kaalaman na ukol sa kabanalan, susuriin mo ngayon kung anong ginagawa ng kapwa mo. Yaan ba'y naaayon sa kalooban ng Ama? Yaan ba'y kagustuhan niya? O nililinlang ka ng kalaban upang tingnan niya kung marupok ka pa at mahina na madali pa rin palang maagaw? Kaya't sa bandang huli, walang nanaig na ang Kristo ang nangibabaw, kundi natalo ng sanlibutan ang nagpapakatotoong Kristo ang tinatawagan. Kaya't paano ngayon masusuri ang katotohanan? Mga minamahal, ang umaayon sa sanlibutan, umiiwas sa di nararapat ukol sa espiritual na pamumuhay. Buhay ba ang Ama? At siyaan ang pawang katotohanan, kaya yung kapwa mo nagpapakabuti, maunawaan ka. Yung kapwa mo nagpapakasanlibutan, tatawanan ka. Subalit kung kilala mo na at nadama ang Kristo, mimithiin mong pagtawanan ka kaysa makihalahala ka at matangay ka niya at ang natatangi mong pag-ibig sa Kristo't Ama ay maaagaw pa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, iba ang pag-aaral sa sanlibutan, iba ang pag-aaral sa pang-espiritual. Kaya't kapag ito'y pinagsama mo, hindi maaring magkasama, kundi maglalaban. Sapagkat ang espiritual ay hindi pang laman at hindi pang sanlibutan, kundi pang kabanalan. Kaya't kapag nagkaisang tao sa larangan ng kabanalan, ang Diyos na sumasa kanila ay totoo, Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, nais mo bang maging karapat-dapat? Magnilay, magbulay, matatanto mo ang lahat. Mahirap itong tanggapin nang hindi pa nagpapakatotoo, na marami pang layunit hangarin sa mundo. Subalit alam nyo baga, marami ka mang layunin at hangarin sa pangmundo, kung nananaig ang Kristo't Ama sa'yo, mas mabilis mong nakakamta nito na may kasiya at kagalakan pa puso mo na hindi ka malilisya at magkakasala pa. Sapagkat ang Espiritong tinataglay mo, siyang nagbibigay ng katotohanan na marapat mong tupding gawin sa bawat araw. Kaya walang pagkakamali kung uunahin mo ang Diyos na dakila ng buhay mo. Higit na pagkakasala at pagkakamali kung nakilala mo na siya at nagbalik ka pa sa dating gawin mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dahil buhay ang Diyos, suriin po ninyo ang sarili niyo. Kapag lumigay at sumaya ka na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ibase mo ngayon ang galak mo sa bagay, sa pagkain o material na tinatawag. Makikita mo ang malaking pagkakaiba sapagkat siyaon ay pansamantala, subalit ang kaloob ng Espiritu sa buong buhay mo'y kakamtin ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung mali
ang nakatala sa banal na aklat, wala nang magbabasa niyan. At kung lahat naman ng nagbabasa ay nakakaunawa at nagsasabuhay, marami nang napili ang Kristo. Marami nang paroroon sa kaharian ng Ama. Subalit ang katotohanan at nakakalumbay, marami ang nag-aral, walang pagsasabuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya mapalad ang nagsasabuhay, mapalad ang nakikipagtotoo, at umiiwas sa magiging kasalanan ng kanyang katawan at kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, may tanong po. Mahirap po bang magpakabuti? Alam niyo po, mahirap pa yung maghiwa ka ng karne. Na kung di ka marunong, kala mo madaling gawin. Kala mo pag nakita mo, ay kagandang maglaplap eka ng karne na yun. Para ekang minamali lang. Pero subukan mo at di ka marunong, hindi mo matutularan yung paghiwa nilang maninipis, paghiwa nilang sanayan yan. Pinag-aaralan din yan. Kung yung paghiwa ng karne ay napag-aaralan, ang pagpapakabanal ay napag-aaralan din. Natuturuan mo rin ang sarili mo. Kaya't kung ano ang gusto ng tao, matututunan niya. Kaya kapag natutunan mo yung paghiwa ng karne, kung paano yung pang minudo eka, pang pork chop, pang liempong tinatawag na kung ano-ano pa, matututunan mo rin kung ano ang kalooban ng Ama, kung ano ang kagustuhan niya, sapagkat ang tao ay natututo ayon sa kanyang pag-aaral, ayon sa kanyang pagtanggap, at ayon sa kanyang kagustuhan. Ngayon, anuman ang kagustuhan ng Ama, anuman ang kagustuhan ng Kristo sa buhay mo, kung di mo gusto, mahihirapan kang tumanggap at matuto. At yan ang pawang katotohanan. Kaya walang mahirap sa may gusto. Madali sa lahat ng may pagnanasa. Kapag ang Ama, ang Anak at Espiritu ang suma sa katauhan ng bawat isang tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sasabihin ng tao, kahirap ekang magbago. Walang mahirap. Kumbaga sa isang trabaho na nahihirapan ka sa una, ganun din yung pagbabago. Kapag sinabi mong magbago ka at ginawa mo, madali mong nagagawa. Subalit, kapag hindi pa totoo ang pagbabago mo, madali kang matukso. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal, o sulong. Ano ba yung gawaing madali agad? Yung pagwawalis, titingnan mo lang ang dumi kung saan yun ang wawalisin mo, di baga? Subalit ang paglalaba, hindi pwedeng kuskus kali, ganyan lang. Kailangan nakita mo yung dumi, habang hindi natatanggal, hindi mo iiwanan. Subalit kapag nakita mo yung dumi, nilalaban mong ganyan at pagkatapos ay pinalipit, binanlawan mo na, hindi ka totoong manlalaba. Sausaw, palipit ka pala. Walang pinagkaiba dun sa gusto mong magbago. Subalit ayaw mong buong pagkatao ay linisan mo. May pinipili ka pa, may ginugusto ka pa, at nagmamadali ka para kang naglalabang sausaw, palipit. Pag sinampay, nakita yung dumi, binaliwala niya. Mga mahal, kasimple ng buhay na gusto ng Ama. Ang siya ay manguna sa iyo. At kapag nanguna sa iyo, madali mong magagawa ang kanyang nasa. Subukan niyo kung mahirapan kayo. Kung Diyos, Espiritu, ang kakamtin, tatanggapin ninyo. Pag sinabi niyong mahirap, hindi ang Diyos ang nasa sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, upang mapatotohanan na siya ay nasa Kanya, magaan niyang nagagawa ang nais ng Ama. Ano ba ang nais niya? Simple lamang. Hindi niya sinabing, anak, magpakahirap kang maghukay bago ka magpakabanal. Anak, magpakahirap kang lumakad, lumuhod ka ng paluhod kang lumakad bago ka maging banal. Walang dusa.
na sinasabing magpakahirap ka muna. Anak, pasanin mo itong krus na ito na napakabigat na kahoy tulad ng Kristo bago ka magpakabanal. Wala. Sapagkat tinurang maliwanag, iisa lang ang Kristo, iisa lang ang nagpasan at naghandog ng dugo at laman. Ikaw ay susunod lamang sa panuntunan at unang hakbang na ginawa niyang isang halimbawa. Ano yaon? Ang maging totoo, maging tapat sa Ama. Mga mahal, kung mayroon mang pinagdaraanan, hindi ibig sabihin ay pahirap at pasakit yan, kundi upang pagmasdan lamang ng Ama at makita niya, totoo kayong anak niya. Kaya, mahirap ka ba? Dinanas mo ba'y hirap? Huwag kang pasubok doon. Tawirin mo ang hirap. Tawirin mo ang buhay na may kahirapan, sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay. At kapag nakita ng Ama ang iyong katapatan at makatotohanan mong sa Kanya'y pagsamba, pagkilala at pagtanggap, maraming paraan siya tulad ng panahon na napagbabago niya. Ang buhay mo rin ay maari niyang baguhin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya huwag sabihin ng tao, wala na akong pag-asa. Hindi na magbabago ang buhay ko, mamamatay na akong ganito. Yan ay salitang tao, salitang walang kinalaman ng Diyos na may magagawa sa Kanya, at salitang walang pananampalataya. Subalit kung ikay may pananalig at pananampalataya, kikilos ka, mananalig ka, aasa ka sa buhay na Diyos na may magagawa siya sa iyo. Buhay ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan. Kung ang paglalaban-laban sa sanlibutan ay hidwaan ng pataasan, ng pagalingan, kung may magpapakababa sa Ama, mababawasan ang matatarik na nilalang. Mababawasan ang mga malalayo sa Ama't nawalay. Kundi mararagdagan sa bawat araw ang kumikilala sa Kanyang katotohanan. At yan ang pawang katotohanan. Mga minamahal, kapag nadama mo siya, puso mo'y babaguhin niya, isip mo'y gayon din. Kaya sa bawat araw na pagbabago ng isip at damdamin mo, di mo namamalayan, nakatutupad ka sa layo ng Ama at ng Kristo na naging isang tunay na halimbawa sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Natutulog na yata kayo. Mga Cubs, nakakaantok po ba? Alam niyo po, forever love. Forever, my darling. Hindi po ako ganito eh. Mahilig akong makinig ng mga love song. Kaya habang nakikinig ako, nag-e-emote ako. At pagka meron kang narinig na chismis, iniwan ni ganito yung asawa niya, nakikiiyak-iyak ako. Eh, hindi ko naman kaano-ano. Sabi ko, katanga ko pala noon. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang ugali ng tao. Kunwari maawain, kunwari mahabagin. Eh kaya lang pala, naiiyak eh, natatanga yung emotion niya doon sa kwento. Pero wala naman siyang pag-ibig doon sa kinukwento. Buhay po ba ang Diyos? Ang nais ng Panginoon ay dahil nakilala mo siya, dahil kinilala mo siya, nahabag ka sa pagpapasa ng krus niya, dahil korderong naturingan, inalay niya sa iyo dugo't laman, hindi lang emote, hindi lang naging emotional ka dahil siya'y pinako sa krus, kundi dapat inibig mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung awa lang at walang pag-ibig, eh, hindi mo siya masusunod. Kaya kailangan, bukod sa nakita mo ang sakripisyo niya sa iyo, inibig mo pa siya dahil alam mong sa pag-ibig na yaon, doon mo siya lubos makikilala. Buhay po ba ang Diyos?
Hindi lang sa kanya mo dapat gawin yan. Sa kapwa mo rin. Na kapag sinabi mong, kawawa naman siya, kinawawa mo't naawa ka, wala ka namang ginawa sa kanya. Bakit? Sapagkat wala ka ngang malasakit. Naawa ka lang sa bibig, sa puso'y wala. Buhay ba ang Diyos? Ano ang totoong awa? May pagmamalasakit, may pag-ibig. At yan ang Ama. Yan ang Kristo. Kaya ibinigay niya ang mabuting balita, ang mabuting gawa ng dahil sa pagmamalasakit, ng dahil sa habag at awa na may kalakip na katapatang pag-ibig, pagmamahal. Kaya ang sino mang walang pangunawa ay di makakaunawa sa aking salita. Subalit ang sino mang sa Ama ay nakatanggap, malawak ang pangunawa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Pops. Bahala na kayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig ang kininatanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ay, kabilis naman ang mensahe. Mabilis po ba? Alam niyo po, di pa tayo tapos eh. Ano po ba ang hinihingi ng Panginoon sa buhay ng tao? Magpakahirap ka para umasenso? Magpakapagal ka para kamtin mo lahat ang biyaya? Alam niyo po, sa totoo lang, may kilala ako mula bata wala nang ginawa kundi kumayod sa bukid. Hanggang ngayon, mahirap pa rin may kakilala naman ako
hindi ko alam kung paano yumaman. Napanay ang kayamanan nakamtan. Di po ba? Ganun lang ang buhay. Kaya kapag ginusto ng Diyos, mapalago ang kabuhayan nyo sa karampot na pasimula, basta niloob niyang umunlad dito at pagsisikapan mo, mapapaunlad niya, di po ba? Meron naman akong nabalitaan, tumama ng 14 na milyon nung magkasakit walang pera. Alam niyo po, maliwanag po ang nakatala sa banal na aklat, di po ba? Sa panahon ni Moises, ang mga Israelita ay kinakawawa ng mga Ehipsyo. Sa Ehipto na naroon sila. Dahil nahahabag ang ama, sabi niya kay Moises ay alisin sila sa bansang Ehipto ang mga Israelita at dalhin do sa lupang mayaman. Lupaing mayaman, sagana ang bunga ng mga halaman. Ibig sabihin pala, kapag ginusto ng ama, pwede kanyang hanguin sa dusa mo at dadalhin ka dun sa magandang pakinabang. Kaya, ito pala ang sikreto, mga mahal. Kilalanin mo lang ang kalooban ng ama. Tanggapin mo siya at gawin mo yung nararapat. Kaya lang huwag kang siwang tamad na naghihintay na bumagsak ang bayabas. Subalit sa kabila ng iyong paghahanap buhay araw-araw na kinikilala mo siya, kasama yung pagkilala mo sa kanya at pagtanggap, yaong sabong maghapon ay di mo siya nalilibutan. Madadaig mo yung mayamang-mayaman na nakalimutan ng ama at nagpasasat, nagpakabundat sa lupa na bandang huli, wala palang kakamting kalwalhatian. Nasa banal na aklat po lahat ang binabasa sa inyo, ang binabahagi sa inyo. Hindi po tayo maaring lumisya sa banal na kasulatan. Lahat ng binabahagi at pinahahayag sa inyo ay ang nauukol na nakatala sa banal na aklat. Subalit, ang tao, inaalam ang banal na kasulatan, ayaw namang tupdin gawin at sundin. Ang nais ng ama, kapag nakilala mo't natutunan mo ang mga aral niya, magsabuhay kang anak niya. Kaya, ano ba ang nais niya? Ikaw na anak niya, kapag nangatwiran ka, yung totoo. Kapag nagsalita ka, yung gagawin mo. Kapag nangako ka, tutuparin mo. Huwag yaong pangakong napapako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa lahat ng dako, nandun ang Diyos. Kilala ng Diyos ang lahat ng anak niya. Nasaan ba siyang panig na wala? Nasaan ba siyang lugar na wala? Lahat ng dako sa 4 na sulok ng daigdig ay naroroon ang Diyos. Kahit na sa likod mo, sa harapan mo, sa tagiliran mo, nandyan siya. Nakikita ka niya, laganap sa buong daigdig ang kanyang kapangyarihan. Kaya lamang, hindi siya nakikita. Subalit, ang kumikilala sa kanya ay nadarama sa puso niya. Kaya, isa po ba kasi kayo sa nakadama? Damhin ninyo siyang ganap sa puso nyo. At may pakikita siya, may gagawin siya na napaka-imposible para sa inyo. Kabukat-mukat mo, hindi mo alam, ang mabuting gawa niya ay yaon pala ay walang makagagawa, makatutulad, maliban nga siya. At ang nais at layon lang niya, kayong mga anak niya ay mawangis sa kanyang mabuting layunin sa bawat isa. At kapag ito ang ginawa ng bawat isa, walang taong makapagpapasakit, makapagbibigay, hirap at dusa sa kanyang kapwa. Kundi ang lahat, kapag nagmithi ng mabuti, bawat isa makapagbibigay ng galak sa bawat
kapwa niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Ano po gusto nyo? Minamahal kayo ng kapwa nyo o tinatakwil kayo ng kapwa nyo? Sa mabuti mo kayang gawa, itatakwil ka ng kapwa mo? Sa mabuti mo kayang ginagawa, itatakwil ka ng Diyos mo? Kaya, pangunahin, gumawa ka ng mabuti, maraming magmamahal sa iyo. Gumawa ka ng tama, malulugod amang dakila. Tupdin mo at sundin ang kanyang kalooban, malulugod siyang ganap sa iyong anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, anong araw bukas? Yan, Huwebes. Sa susunod na araw, Biyernes. Sa susunod na araw, Sabado. Sabado, gawain. Balik po kayo. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa Sabadong gawain, magkita-kita kayo dito sa dambana ni Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Sa Sabadong gawain, magkita-kita ang mga anak ng Diyos ang kumikilala sa kanyang katwiran. Maglilingkod si Divine Mercy sa inyo. Sapagkat kung paano mo hinahanap siya, maglilingkod siya sa iyo, paglilingkuran ka niya ng buong kababa at katapatan, sapagkat siya ay buhay na sinasamba mo, kaya't madarama mo siya kahit di mo siya nakikita. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong po ba kayo? Mga lagad, sa Sabado, magkita-kita tayo ni Kaba. Magkita-kita, Divine Mercy, nakamasid siya sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa Sabado, may gawain kasama si Divine Mercy. May gawain sa Sabado kasama si Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa gawain, Sabado, balik kayo. Sabado, balik kayo. Sabado po, balik kayo. Linggo, wala. Lunes, hindi ko kayo nanyayahan sapagkat walang Lunes na panggabi. Martes, wala rin panggabi. Kaya Sabado, balik kayo. Ay po ba ang Diyos? Apo Kunching, ang kulit mo naman. Baka hindi kayo makita ni Divine Mercy sa Sabado. Kaya kailangan sa Sabado, naririto kayo. Bahala kayo. Pag di kayo dumalo, buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayo. Ano ba yan? Namumersa ka ba, Apo Kunching? Hindi po. Kaya lang, inuulit ko, may gawain sa Sabado. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, taglay ang liwanag at katotohanan, upang patuloy niyong maramdaman ng Diyos ang may buhay, ang Kristo'y tunay ng handog at alay, daan ng katotohanan, liwanag ng buhay ay kakamtan sa patnubay ng Espiritu Banal. Pagpalain kayo. Nekaramanayana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Gusto na po ba ninyong magsiuwi? O gusto nyo nang magsitulog? May tanong po ba kayo? Wala rin akong tanong. Kaya lang po, may tatanong pala ako. Pag nagtutungo po ba kayo dito, sino hinahanap nyo? Si Apo Kunching o si Divine Mercy? Ayan. Dapat lang po ang hanapin ninyo'y wag si Apo Kunching, si Divine Mercy. Sapagkat kapag si Apo Kunching, walang ibibigay, wala kayong kakamtan. Subalit kung si Ama at si Divine Mercy, sigurado lahat kayo'y may makakamtan, may tatanggapin sa Kanya. Kaya sa Sabado muli, hinihintay kayo ni Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal!
Walang liligtas. Sa Sabado, sabi ni Apo Conching, sa Sabado. Ano po? Ano hinahanap nyo? Divine Mercy? O si Apo Conching? Si Divine Mercy dapat, wag si Apo Conching. Ano po? Kaya sa Sabado, nandito po kayo. Ano po? O paano po? Ulit-ulit na lang yan, sasabihin ni Apo. Kakulit ni Apo. Di po, masaya lang po ako sapagkat sabi ni Divine, sabi ng Ama, kapag nakilala nyo ako, mga anak ko, hahanap-hanapin nyo'y ako. Kapag natanggap nyo ako, pakikinggan nyo ang salita ko. Kapag natuntun nyo na ang kalooban ko, magaan yung masusunod ang kagustuhan ng Ama ko. Sabi ni Divine yan. Kaya, tanungin nyo nga po kung sinungaling siya. Sinagot po ba kayo? Kung hindi, mamaya sasagutin kayo. Hindi siya sinungaling. Pag uwi po ninyo at wala kayo nadamang galak, hindi kayo tumanggap. Pag nasiyahan ang puso nyo, sigurado nakilala nyo siya. Kaya sa inyo po lahat, pagpalain kayong ganap. O, tayo na po.